Mahal, okay ka lang ba? Namumutla ka. Iniisip ko lang kung tama ba itong ginawa natin, mahal. Kung tama bang tinakas kita sa inyo. Para kasing lalo ko nang pinatunayan sa mga magulang mo na hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Naiisip ko baka sa uli, magsisi ka rin na sumama sa akin dito sa Bohol. Ano ba yung iniisip mo, mahal? Kahit kailan, hindi ako magsisisi na ipinaglaban kita sa kanila. Kung hindi mo ka itinakas, baka hanggang ngayon, kontrolado pa rin nila yung buhay ko. Baka hanggang ngayon, hindi ko rin alam kung ano yung totoong itsura ng mundo dahil binuro pa rin ako sa hasyenda namin. Kaya sana, huwag mo namang isipin na pinagsisisihan ko to. Kasi kahit kailan, hindi ko magagawa yun. Ha? Sol, mahal na mahal kita. Wala na akong ibang babaeng nakitang makakasama ko sa hinaharap, kundi ikaw lang. Kaya salamat ha. Kasi kahit alam mo na sa pagsisimula natin to, mahihirapan tayong dalawa sa umpisa. Ginawa mo pa rin piliin ako. Laking pasasalamat ko talaga sa Diyos na ikaw ang lalaking binigay niya sa akin, Renzo. Ay, tama na nga yung drama. Bumaba na tayo. Baka kanina pa naghihintay si Tomas eh. Oo nga pala, halika na. Gusto ko na rin makita yung magiging lupa natin. Ako rin, mahal. Hindi na ako makapaghintay na makapagsimula ng panibagong buhay na kasama ka. Pati na rin yung magiging anak natin. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Naranasan niyo na bang magkaroon ng nobya o nobyo na hindi gusto ng mga magulang mo para sa'yo dahil sa mga specific standards nila bilang magulang? Yun bang dahil may kaya ang pamilya niyo ay iba ang gusto nilang makatuluyan mo? Yung tipo bang matatapatan mo ng standards ng pamilya niyo? Kasi ang mindset nila, kapag hindi niyo kapantay ang estado sa buhay, malabong magkaroon ng ambag ang makakatuluyan niyo sa pamilyang bubuuin niyo. Kung naranasan niyo na, pwede niyo bang ibahagi sa comment section kung paano niyo pinaglaban ang isa't isa o ipinaglaban ba naman nila kayo? I-share niyo ha at babasahin ko. Oo nga pala, bago ang lahat, gusto ko lang din sabihin na tanging sa kwentong takip-silim ko lang ipinadala ang sulat na ito. Kung magkataong marinig ninyo ang kwento ko sa ibang channel na hindi sub-channel ng Katie, ay baka naman pwede akong makisuyo na i-report niyo ang channel na yon. Maraming salamat po. Balik sa kwento ko. Kung gusto niyo marinig kung paano namin ang asawa ko inilaban ng isa't isa para maranasan yung pagmamahal na malaya, pakinggan niyo itong kwento namin. Magandang buhay, Madam Venus. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sol. Ang Spanish or Latin word para sa sun o araw. Para kasi sa mga magulang ko, ako raw yung tinuturing nilang liwanag, pag-asa at lakas nila. Yun nga lang, para sa akin, masyado silang naging madamot. Kasi pinilit nila akong i-deprive ang mga bagay na pinagkukunan ko rin ng pansariling lakas at pag-asa ko. Si Renzo, ang lalaking minahal at napangasawa ko. Sa totoo lang, akala namin kapag nakalayo na kami sa pamilya ko, tapos na. Yun bang wala na kaming magiging problema dalawa kasi wala nang magbabawal sa amin sa mga gusto namin gawin. Wala na ring hadlang sa magiging pagmamahala namin. Wala na. Happily ever after na ang ganap namin. Pero hindi pala ganun yun. Dahil sabi nga ng mga matatanda, sa mga batang pasaway na pilit pinangungunahan ng mga buhay nila, marami pa kayong kakaining bigas. Tama pala yun. Dahil ang tunay na pagsubok sa pagmamahala namin ay nagsimula nung mabili namin ang isang lupa sa Bohol. Tignan nyo to, Sol at Renzo. Malapad ang lupain na to. Hindi ba? Madali pang tapatan ng araw kaya sigurado ako magiging magandang resulta ng pag-aani ninyo kung ito ang lupa ang kukunin ninyo. Hindi na rin kayo lugi dito dahil mukhang bumubuo kayo ng pamilya. Maganda tong investment para sa panimwala ninyo. Matanong ko lang. Kung hindi nyo mamasamayin taga saang baryo kayo nanggali? May iba pa ba kayong pamilya rito sa Bohol? Pwede po bang hindi na lang namin sagutin yan, Kapitan? Total, itong lupa naman po ang pakay namin dito sa baryo niyo eh.
Baka po pwedeng hindi na lang natin pag-usapan yung tungkol sa amin ni Renzo. Okay lang sagutin yon, mahal, para hindi na rin nila tayo pagdudahan kung bakit sa daming pwede nating lipatan dito pa sa Bohol. Bale, taga Maynila ho kami ni Sol, Kapitan. Wala ho siyang pamilya rito sa Bohol pero ako taga rito. Kaso patay na po yung mga magulang ko kaya wala po akong may tuturing na immediate family dito sa probinsya. Eh di tamang-tama pala kung balak ninyo magsimula ng panibagong buhay ni Sol para sa pamilya ninyo, Renzo. Eh mas mabuti kung dito na lang kayo. Marami na ang sinwerte dito sa lupaing ito. Eh kaya nga yung ibang nakaipon ay iniwan na rin tong lugar na to para makapagsimula ng mas malaking pagbabago sa buhay nila. Maraming ang sinwerte, pero mas marami pa rin ang minalas. Sino ho kayo, Manong? Felipe, umalis ka rito. Hanggang kailan nyo gagawin to, Goryo? Meron na naman kayong bagong ipapain. Mapapahamak lang ang mga batang yan at... Felipe, kung hindi pa rin kayo aalis sa harapan namin, mapipilitan ho akong ipadampot kayo sa mga tanon. Sinisira ninyo ang negosyo namin dito. Hindi ba kayo natutuwang may bago na naman tayong makakasama sa baryo? Hindi ako kailanman matutuwa, Tomas. Lalo na't kung alam kong posible rin naman silang hindi magtagal dito sa lugar na to. Kaya kung ako sa inyo, mga iyo at iya, kung talagang desidido kayong bumuo ng pamilya niyong mag-asawa, huwag sa lugar na ito. Hindi ho namin maintindihan ang gusto niyong iparating sa amin, Ka Felipe. Pero kahit ganon, naiintindihan pa rin ho namin na nag-aalala kayo para sa amin ng asawa ko. Pero sana ho, huwag niyo naman ho sirain yung tuwat saya namin na makakahanap na kami ng lugar para sa pamilyang bubuuin namin. Hindi na ako mamimilit kung hindi kayo maniniwala. Hayaan ko na lang na kayo mismo ang makatuklas ng ibig kong sabihin. Basta't isa lang ang masasabi ko, iho. Wala sanang sisihan kung malaman ninyo ang tinutukoy ko. Natatakot talaga ako sa kanya, mahal. Akala ko kanina magwawala siya at sasaktan niya tayong dalawa eh. Sol, Renzo, pasensya na kayo kay Ka Felipe ha. Mabait naman yung matandang yun eh. Dati siyang isa sa mga pinagkakatiwalaan naming albularyo dito sa baryo. Pero nabaliw simula nung namatay yung asawa at anak niya at wala ring natira sa kanya. Magmula noon, hindi na namin siya halos makilala. Pero Tomas, ligtas naman ba kami sa kanya rito sa baryo? Baka isang araw, bila niya na lang kami sugurin. Hindi ko naman hinihingi yung sitwasyon pero baka talaga sa puntong yun, may gawin na siya para lang mapaalis kami. Huwag ka mag-alala, Sol. Dahil maaasahan naman ang barangay natin sa mga ganitong sitwasyon. Sisiguraduhin kong ligtas kayo rito sa baryo natin. Ako, maraming salamat kung ganun, Kapitan. Blessings in disguise na rin siguro nung makilala ko si Tomas sa Maynila at inalok niya kami ng lupang binibenta niya rito sa Bohol. Plano ko naman pong dalhin dito sa probinsya namin si Sol pero hindi ko pa naiisip kung saan ko siya ibabahay rito. Lalo na't matagal na panahon na rin mula nung huling uwi ko rito. Kaya siguro itong lupa na to para sa amin talaga. Mukhang handa ka na magkapamilya, Renzo, ano? Swerte mo sa kanya, Sol. So paano? Kukunin niyo na ba to? Oo, Tomas. Kukunin na namin. Sandali lang. May narinig ba kayo? Para kasing may tumunog eh. Huwag niyo na lang pansinin yun. Mga hayop lang yun. Malapit kasi to sa gubat. Naku, ligtas naman ba sila, Tomas? Baka magulat na lang kami, bigla kami lapain ng mga yun Hindi yun. Gaya rin ang sinabi ni Kapitan Goryo. Kahit anong oras naman nandito ang mga taga-baryo para asikasuin kayo sa mga pangangailangan ninyo. Tara na ba? Sige Tomas, umpisaan na natin ang pirmahan. Paano ba yan? Renzo, saka Sol, opisyal nyo ng pagmamayari ang lupa. Naku, maraming salamat talaga sa pagtitiwala nyo sa akin At saka welcome kayo dito sa baryo namin. Salamat din, Tomas, Kasi talaga sinamahan mo pa kami dito sa Bohol para lang maipaliwanag mo ng mas maayos sa amin yung mga benepisyo nitong lupa. Pwede na rin naman kami magsimulan tumira rito, di ba? Tingin ko wala na kaming mapupuntahan ni Sol na pansamantalang matutuluyan eh. Oo naman, pwede na. Magpatulong na lang kayo kina Kapitan para makahakot sa mga gamit ninyo. Ako, marami salamat talaga sa inyo. Hindi kami nagsisisi na dito kami napunta ni Renzo. O basta kapag may kailangan kayo, sabihin nyo lang si Kapitan Kasi aasikasuin niya kayo kagad. Tungkol naman sa mga papeles, baka ako na magdala sa bahay ninyo pagkatapos ko iproseso. Ayos lang ba yun sa inyo? Ayos na ayos, Tomas. Salamat ulit Tara na sa sasakyan ninyo. Kunin na natin yung mga gamit ninyo. Sol at Renzo, tama. Alam kong baka natatakot na kayo sa akin sa mga oras na to, iyo at iya.
Pero ginagawa ko lang to dahil ayokong mapahamak kayo. Hindi na para madagdagan pa ang mga taong minsan nang nawalat na pahamak dahil sa lupang balak niyong gawing pagmamayari. Maniwala kayo sa aking dalawa. Naku, yung lupang yan, hindi swerte ang dahilan niyan sa mga buhay niyo, kundi malas. Marami nang namatay. Marami na rin ang nasaktan. Huwag niyong hayaan na kayo naman ang susunod. Natatakot ako. Ganito ba niya kaayaw ang presensya natin? Anong gagawin natin? Ka Felipe, maraming salamat po talaga sa babala nyo. Pero sana ho, maintindihan nyo rin na hindi nyo kami makukumbinsi ni Sol na umalis sa baryo nyo. Nakapag-desisyon na ho kami. Dito ho kami titira. Naging malaki ang pagbabago ng buhay namin ni Renzo mula nung araw na yon, Madam Venus. Nung una, medyo ilang pa kaming makihalubilo sa mga taga-baryo. May takot pa na baka matuntun kami sa buhol ng mga magulang ko. Kahit na malabo namang mangyari yun. At kahit naman mahanap nila kami, hindi pa rin ako makapapayag na paghiwalayan nila kaming dalawa. Mahal, kumain ka na muna ng tanghalian ha. Kaninang umaga ka pa nagtatrabaho dyan sa palayan eh. Para namang wala kang kapaguran. Dahil hindi naman ako kailanman mapapagod pag silbihan ka. Pati na rin yung magiging anak natin, no? Nag-isang linggo na pala tayo dito, mahal, no? Sa isang linggo, parang ang dami nang nangyari. Ay, hindi ko tuloy maiwasang isipin kung kamusta na kaya sina mama sa Maynila. Tingin mo, hanggang ngayon kaya, galit pa rin sila sa ating dalawa? Namimiss mo na ba sila? Oo eh. Pero, Mahal, wala makakapantay sa pagmamahal ng isang magulang. Kahit yung pagmamahal ko pa yan. Galit man yung mga magulang mo sa naging desisyon mong sumama sa akin. Pero ramdam ko na kapag bumalik ka sa kanila, magagawa ka pa rin nilang tanggapin. Alam mo kung bakit? Kasi anak ka nila. Kadugo ka nila. Pagkatapos nating umalis sa poder nila, pumasok na sa isip ko kung bakit gano'n na lang kahigpit sila sa'yo. At dahil yun sa pagmamahal nila sa'yo. Tsaka alam mo naman yung pinagdadaanan ng mga magulang mo dahil sa pag-iibigan nila, di ba? Muntik na masira yung pagmamahalan nila dahil akala nila hindi na sila magkakaanak. Pero dumating ka. nandun na tayo, Renzo. Pero dapat maintindihan din nila kung bakit ikaw ang pinili ko. Sana naman, maintindihan din nila na hindi naman mahalaga kung may kaya ko at mahirap ka lang. Nagkataon lang talaga na hardinero ka ng pamilya ko. Saka, amo mo ko. Pero, mahalaga pa ba yun? Kung mas matimbang naman yung pagmamahalan natin. Pwede naman tayong magsumikap ng dalawa, di ba? Ikaw, masipag ka naman. Pero hindi sapat yun, Sol. Lalo na kung mabagal ang resulta. Pero hayaan mo, mahal. Patutunayan ko sa'yo na karapat dapat akong mahalin mo. At kapag ayos na, babalik tayo sa kanila para humingi ng tawad. Ano, okay ba yun sa'yo? Ay, bakit pa napakabait mo, mahal? Parang wala pa ako nakikitang butas sa'yo mula nung nagkakilala tayo ah. Gusto mo bang meron? Siyempre ayoko. Kaso hindi naman natin maiiwasan yung ganun, di ba? Ang mahalaga, magawa nating ayusin ang kung ano mang yun. Tama ba, mahal? Tama, mahal. Nga pala. Paubos na yung inimbak natin pagkain. Tapos kanina may mga buto akong binili sa palengke na pwede nating itanim sa lupa. Mga gulay yun. Gusto mo ba akong tulungan magtanim? Oo naman. Ligalig mo talaga. Parang dati lang sobrang ilag ka sa akin. Tapos hindi mo pa ako halos matignan sa mga mata. Sabi nga nila, di ba? Do not judge the book by its cover. Oh, edi napatunayan mo ngayon na hindi ako mahinhin gaya ng inaakala mo nung naliligaw ka pa lang sa akin. Nakatatak lang kasi sa utak ko ng mga panahon na yon na kung manliligaw ka man, gusto ko mauuna muna kitang kilalanin kaysa ako. Kasi desisyon mo naman naligawan ako, di ba? May punto nga naman, mahal. Tara na. Itanim na natin to. Tsaka tignan mo, hindi naman ganun kainit. Inalalayan ako ni Renzo maglakad papunta sa lupain namin. Tama siya. Dahil hindi na ganun kasakit sa balat yung tama ng araw, Madam Venus. Umupo kaming dalawa ni Renzo sa lupa at binigay niya sa akin ang buto ng okra at talong, habang sa kanya naman ang buto ng kalabasa at saging. Binigyan niya ako ng kahoy, tsaka niya ako tinuruan kung paano magbungkal ng lupa.
Noong mga oras na yon, Madam Venus, napuno ng tuwa ang puso ko. Kasi hindi ko akalain na kahit sa ganitong simpleng pagtatanim lang namin ng gulay, nasabi ko sa sarili ko na pwede pala kami maging ganito kasaya. Nang maubos namin ang pagtatanim, ay nasikaso ko na ang kakainin namin ni Renzo. Sabay kaming naligo sa bomba, saka kami kumain. Pumesto kami sa labas ng bahay kung saan nakikita namin ang lawak ng kalupaan namin. Alam mo, pangarap ko lang to dati. Yung tumira kasama ka sa isang bubong. Hindi ko akalain na darating yung panahon na pwede palang magkatotoo lahat. Salamat, mahal ah. Kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na makapasok sa buhay mo at mahalin ka. Bakit naman hindi? Pinakita mo naman sa akin na karapat-dapat kang mahalin ko ah. Doon pa lang sa parting yun, mahal. Alam kong kaya mo na talaga akong ipaglaban sa pamilya ko. Akala ko nga noon, hindi ko deserve na mahalin at ipaglaban sa pamilya ko eh. Pero dumating ka. Pinatunayan mo sa akin na mali lahat ng akala ko. Pero hindi pa rin ako titigil magdasal na sana dumating yung araw na matanggap na tayo ng mga magulang mo. Lalo na magkakaanak na tayo. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa eh. Na balang araw, matatanggap din nila tayo. Pero sa ngayon, gusto ko munang enjoyin kung ano yung meron tayo. Hayaan mo, mahal. Hindi kita bibiguin. Hindi ko kayo iiwanan na magiging anak natin. Kasi mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin. Sana maging malusog itong mga tanim natin, no? Baka sakali lang na pwede tayo makapagbenta ng gulay sa palengke kapag maganda yung kinalabasan nito mga tinanim natin. Ipagdasal na lang natin, mahal. Tanggapin na rin natin kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Buong araw lang namin pinagmasdan kung gaano kaganda ang lupaing nabili namin. Posible para yun, Madam Venus, no? Yung magkatotoo yung dating pinapangarap mo lang. Kaya ngayon na magkakapamilya na kami ni Renzo, kahit hindi pa naman siya buo talaga sa sinapupunan ko, pinapangako ko sa kanya na hindi niya mararanasan na hindi mapakinggan ang pamilya niya. Ipaparamdam ko sa kanya na kakampi niya kami ng papa niya sa lahat ng bagay. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako nang nagsisigaw si Renzo sa labas ng bahay dahil sa tuwa. Sol! Mahal! Gumising ka dyan! Tignan mo tong lupain natin. Ano bang meron, mahal? Ano? Paano? Hindi rin ako makapaniwala. Sobrang saya ko. Yung mga tanim natin, ang lalaki ng bunga nila. Mukhang pinakinggan ng Diyos yung panalangin natin, mahal. Para sasabog yung puso ko sa sobrang saya. Kalma ka lang, mahal. Mahirap pa rin kapag may nangyaring masama sa magiging anak natin, ha? Naisip ko, sisimulan na nating ibenta to para meron tayong magamit para sa pagpapacheck up natin, di ba? Pagtatanong na rin ako kina Kapitan kung saan pwedeng magbagsak ng mga gulayan dito. Ang advance mo rin talaga mag-isip, mahal, ha? Wala pa ako sa parting yan ng buhay natin dahil masyado kang focus sa panalo natin ngayon, eh. Pero ikaw, talaga nakapag-isip ka na kaagad ng pwede natin gawin para sa baby natin, ha? Siyempre naman, mahal. Kailangan may isa sa atin na nakaalalay sa mga pwedeng mangyari sa buhay natin sa mga susunod na araw. Pero tingin mo, mahal, bakit kaya ang bilis tumubo nitong mga pananim natin? Siguro dahil nataniman na dati kaya ganito, mahal. May mga naiwan pang bakas. Ganun. Teka, umuulan ba? Hala, mahal, pumasok ka na muna rito. Sandali lang, Sol. Maligo tayo sa ulan. Ha? Baka magkasakit tayo. Hindi yan. Halika na. Tara na. Sige na. Ito na. Noong mga sandaling yon, parang nakalimutan kong marami nga pala kaming problema na dapat harapin ni Renzo sa tunay na buhay. Nung binalot kasi yung katawan ko ng lamig, parang nag-blur na yung paligid ko. Biglang wala na akong maalala kundi ang saya ng nararamdaman ko kasama ni Renzo. Na sana hindi matapos yung ganung pakiramdam naming dalawa ngayon. Kakayanin natin itong dalawa, mahal, ha? Oo, mahal. Basta't magkasama tayong dalawa. Lahat kakayanin natin. Walang iwanan. Walang iwanan, Renzo.
Hindi ko rin naman kakayanin kapag nawala ka sa akin eh. Dahil mahal na mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Sol. Pagdating ng sunod na linggo, nagsimula na kaming mag-ani ng mga gulay na itinanim namin. Nakausap na rin ni Renzo yung pagbabagsakan namin ng mga gulay at prutas na itatanim pa namin. Pumayag na silang maging kasosyo. Tuwang-tuwa pa nga yung matanda dahil ngayon lang daw siya nakakita ng ganun kalaki at kabuhay-buhay na mga gulay. Panigurado raw na magiging mabenta yun. Sa kubo, nagsimula na kaming magluto ni Renzo ng makakain. Mukhang hindi na tayo mauubusan ng kakainin. Salamat, Panginoon, at magiging healthy yung magiging anak namin ni Sol. Masyado ka namang excited eh. Ni hindi pa nga lumalaki yung tiyan ko. Hindi na ako makapaghintay, mahal. Sana magustuhan ng baby natin tong niluluto ko. Hindi naman ako maarte sa pagkain, mahal. Ngayon pa lang, tuturuan ko na yung baby natin na makontento sa kung anong meron siya. Baka naman ma-pressure yung anak natin yan. O, sige na, maupo ka na nang maihanda ko na tong kakainin natin. Oh, eto na po yung special sinigang ni Renzo para sa pinakamamahal niyang si Sol. Sana magustuhan mo, mahal. Ito na, titikman ko na. Sorry. Ano tong nilagay mo sa sinigang, mahal? Teka, bakit? Patingin nga. Wala naman ah. Parang sabaw pa rin ng sinigang. Mahal, tubig. Tingin tubig. Teka, kukuha ko. Salamat, mahal ah. Para kasi may nalasahan akong bakal sa sinigang eh. Tapos, ang sangsang ng amoy ng sabaw. Parang dugo. Hindi kaya dahil buntis ka lang? Kaya sensitive yung panlasa mo? Hindi eh. Iba talaga. Parang may humahalukay sa tiyan ko pagkatapos kong tikman yung ulam. Bakit kaya ganun? Wala talaga akong matanda na may nilagay akong hindi dapat sa pagkain natin. Kasi, ba't ko naman ipapahamak yung anak natin, di ba? Shh. Mahal, kalma na. Huwag mo na masyadong isipin yun, ha? Eh, baka nga talagang iba lang yung panlasa ko ngayon. Eh, alam mo na, di ba? May changes sa hormones. Okay ka na ba? Pakiramdam mo. Nasusuka ka pa rin? Umayos-ayos naman na. Kumain na tayo? Huwag na, mahal. Lulutuan na lang kita ng bago. Ako na lang kakain ito. Masyadong marami tong ulam, mahal. Baka sumakit yung tiyan mo kapag inubos mo to lahat. Ikaw talaga. Bakit ko naman nauubusin ng isang upuan yan? Baka tiyan ko naman yung halukain yan. Siyempre, mamayang gabi naman ulit yung iba, no? O siya, sige na. Magluto ka na para makakain na tayo. Naramdaman kong parang may kumirot sa loob ng tiyan ko noong mga oras na yon, Madam Venus. Pero tiniis ko lang ang kirot hanggang sumapit ang gabi. Pinagluto ulit ako ni Renzo ng ibang putahe. Pero ramdam ko pa rin na parang may kakaiba sa tiyan ko. Sa huli, sinuka ko lang din lahat ng kinain ko. Umiiyak na nga ako, Madam Venus, at nakita ko ang pinagsamang guilt at awa sa ekspresyon ng mukha ni Renzo. Ano? Dali na ba kita sa ospital? Parang hindi na kasi maganda tong nangyayari sa'yo eh. Naku, hindi mahal. Bukod sa wala tayong pera, wala namang malapit na ospital dito eh. Sa albularyo. Baka pwede kita mapatingin doon. Hindi ko kasi maintindihan eh. Wala naman akong malasahan na kakaiba sa kinain natin pero ikaw, iba yung epekto sa'yo eh. Okay lang talaga, mahal. Buntis kasi ako kaya kakaiba yung hormones ko ngayon. May mga pagkain na malasa para sa'yo, pero para sa akin naman matabang. Kaya ayos lang talaga. Huwag mo ako alalahanin masyado. Parang hindi kita alalahanin. Asawa kita. Hindi ko kakayanin pag merong nangyaring masama sa inyo na magiging anak natin. Ikaw talaga, pinapakilig mo pa ako eh. Mahal, seryoso ako. Hindi ko nga alam ang gagawin ko oh. Sige na, mahal, ayos na. Huwag mo na ako masyadong alalahanin, ha? Magiging ayos din ako. Sa ngayon, gusto ko na lang muna makapagpahinga. May magagawa pa ba ako? Halika, pumasok na tayo sa kwarto. Ako nang bahala sa mga pinagkainan natin. Salamat sa pag-aasikaso, mahal. Di ka na dapat magpasalamat sa mga ganyang bagay.
Kasi obligasyon at responsibilidad kita bilang mapapangasawa mo. Pasensya ka na ha. Pakiramdam ko tuloy. Itong panahon ng pagbubuntis ko, magiging pabigat ako sa'yo. Ano ka ba? Hindi ka kailanman magiging pabigat para sa akin, ha? Huwag mo na yung masyadong isipin, magpahinga ka na. Sige. Good night, mahal. Good night, Sol. Mahal na mahal kita. Akala ko magiging mahimbing na ang tulog ko nung gabing yun, Madam Venus. Pero bigla na lang ako naalimpungatan dahil nakarinig ako ng tunog ng hayop na umaalulong na mula sa labas ng bahay. Pagtingin ko kay Renzo sa tabi ko, mukhang malalim yung tulog niya. Bumangon ako sa papag para lumabas ng kwarto at uminom ng tubig nang may marinig akong yabag na parang naglalakad sa labas ng kubo. Ano yun? Sakit na naman itong tiyan ko. Para talagang may gumagalaw sa loob eh. Patingin na kaya ako sa doktor. Para malaman namin ni Renzo kung ano yung bawal at pwede kong kainin. Ang bigat naman ng paa na naglalakad na yun. May tao pa ba sa labas ng ganitong oras? Mapuntahan nga. Mahal, ba't gising ka pa? Saan ka pupunta? Mahal naman eh. Ikaw pala, nakakagulat ka naman. Para kasi may tao sa labas eh. Titingnan ko lang sana kung sino yun. Huwag na mahal. Baka kung sino pa yan. May mangyari pa sa'yong masama dyan sa labas. Patulog na tayo. Bakit ba? Hindi ka makatulog? Ang ingay kasi. Tapos, parang may umaalulong. Pero hindi ko naman alam kung saan nanggagaling yung tunog. Nagising ako kaya heto, nandito na ako sa labas. Masama pa rin ba yung tiyan mo? Hindi naman na. Sigurado ka ba? Oo, mahal. Pero siguro, magpatingin na lang tayo sa doktor bukas para malaman natin kung ano yung mga hindi pwede kong kainin. O sige. Gigising na lang ako bukas ng umaga. Halika na, pasok na tayo rito sa kwarto. Nawala na rin yung ingay sa labas, kaya mahimbing akong nakatulog nung gabing yun. Naisip ko na baka nagkataon lang talaga na may napadaang hayop o kung ano kaya maingay. Ito kasi yung unang beses na titira ako sa probinsya. Dahil sa matagal na panahon, nasanay akong sa syudad nakatira. At doon walang ibang maingay kundi mga tao, pati na rin mga sasakyan nila. Kinabukasan pumunta kami sa malapit na healthcare center sa munisipyo. Nakakatuwang makita na inaasikaso talaga nila yung mga pasyente nila, Madam Venus. Ibang-iba sa Maynila na kung sino ang kakilala ng mga trabahante doon sa healthcare center na yon, ay yun ang inuuna, kahit may mas nauna pa yung kakilala nila na nagpa-recommend. Ilang oras ang tinagal namin doon dahil maraming tao. Weekday kasi. Pero nung kami na yung magpapa-check up, mabilis lang din kaming nakaalis. Nakaka-overwhelm nung una. Dahil late na pala yung ginawa kong pag-prenatal, Madam Venus. 2 months na kasi yung baby ko noong mga panahong yon. Kinumpirma lang yung pregnancy ko, tapos inassess yung medical history ko. Nalaman ko rin yung mga bawal at pwede sa akin, lalo na't mukhang masela ng unang stage ng pagbubuntis. Nung sinabi ko sa nag-check sa akin ang mga nararamdaman ko dahil sa pagkain na kinain namin ni Renzo, sinabihan ako na magdoble ingat at niresetahan na rin ako ng gamot. Umuwi na rin kami agad. Oh, narinig mo yung sinabi ng midwife. Kailangan mo mag-ingat sa galaw mo, pati na rin sa mga pagkain mo, kasi masela niyang pagbubuntis mo. Tayo ko naman may mangyaring masama sa magiging anak natin, oh. Kaya kung hindi nakakabuti para sa'yo kainin yung mga tinatanim natin o mga niluluto ko, bilhin na lang tayo sa palengke, okay? Ay, ganito pala ang pagbubuntis, no? Napakaraming bawal. Pero paano kung iluto mo yung hinahanap-hanap ko? Hindi kaya ma-stress ako kung hindi ko makain yung ginawa mo para sa akin? Hindi naman siguro, mahal. O pwede naman siguro natin gawa ng paraan. Sabi naman ng midwife, lapit lang tayo sa kanila pag may kailangan tayo, di ba? Baby. Sana hindi mo kami pahirapan ng papa mo, ha? Tayong tatlo na lang ang makakakampi ngayon, eh. Hindi pa siguro naririnig ni baby yung sinasabi mo. Hindi niya pa maiintindihan na maraming bawal kay mama niya. Pero halata na agad na susuwayin kung ano yung sinabi ng midwife sa kanya.
Ikaw talaga mahal ah. Napakapilyo mo no? Teka, bakit ang daming tao sa kubo natin? Tingnan natin. Baka kanina pa pala nila tayo hinihintay. Tagal natin dumating. Maiintindihan naman siguro nila tayo, mahal. Nandiyan na sila, mga kasimanyo. Magandang tanghali, Kapitan. Ano pong meron? Mukhang napasugod ho kayo rito sa bahay namin ni Sol. May nangyari ho ba? Wala naman iyo. Napansin lang kasi ng mga taga-baryo na magandang resulta ng pagtatanim nyo sa lupa ninyo. At kita naman, ang lalago ng mga bunga nito. Sinabihan ko sila na sayang at hindi nila kinuha to noon kay Tomas. Baka sakali sila pang sinwerte dahil sa dala ng lupang binili ninyo. Kaya nga ho hindi kami nagsisisi na dito kami napunta sa baryo natin, Kapitan. Mukhang dininig na po ng Panginoon na sana isustain yung magiging buhay namin dito ni Renzo. Diyan kayo wag na wag magpapakampante, Sol. Dahil hindi niyo pa kabisado kung anong meron sa baryong to. Hindi niyo alam na baka may malas na pala kayong pinapasok sa buhay niyo na hinakala niyong swerte. Kung ako sa inyo, aalis na ako hanggat maaga pa. Hindi maganda na dahil lang may kaunting swerte na pinarana sa inyo, iaasa niyo na lang lahat doon. Ka Felipe, kayo ho pala. Magandang araw po. Didiretsuhin ko na ho kayo ha, Ka Felipe. Medyo hindi na po namin gusto na dinidiscourage nyo kami ni Sol na tumira rito. Naiintindihan ho namin kung may problema ho kayo sa lupa na binili namin. Pero gusto ko lang din ho malaman nyo na hindi namin inaasa ang lahat sa swerte. Ang totoo ho niyan, yung mga bunga po ng tinanim namin mula rito sa lupa, binabagsak ho namin sa palengke sa bayan. Para naman ho, may pagkakitaan kami. Ano ka mo? Bakit po, Kapitan? Mali po ba yung ginawa namin? Nakita mo bang resulta ng pinagagawa niyo ni Tomas Corio? At hanggang ngayon, hindi pa rin kayo natututo. Kapag umabot na naman ang lahat ng ito sa mga nakatataas na sektor ng gobyerno, ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga taga-ibang ibayo? Na punong-puno ng malas tong baryo natin. Sandali lang ho. Hindi po kasi namin maintindihan. Ano po bang nangyayari? Kapitan, Ka Felipe. Itigil na ninyo yung mga susunod pang transaksyon sa mga taga-palengke. Umalis na kayo rito. Hindi na ninyo kailangan pang malaman kung anong meron sa baryo na to. Ligtas ang may alam. Kaya kung gusto nyong tahimik ang mga isip ninyo, yun lang ang solusyon. Umalis na kayo. Tinalikuran na kaming lahat ni Ka Felipe at iniwan na maraming tanong ang tumatakbo sa mga isipan. Hindi rin nagtagal unti-unti na rin nagsialisa ng mga taga-baryo. Tiningnan lang nila kami at nakipagbulungan sa mga kasama nila. Hanggang sa pati si Kapitan Gorio ay umalis na rin habang umiiling pa. Sa totoo lang, Madam Venus, parang ginusto ko na lang talagang umalis sa lugar na yon nung mga panahong yun. Naisip ko kasi na baka wala ring saysay kung mananatili pa kami ron. Kung ipinagtatabuyan na rin naman kami ng mga taga-baryo. Lalo na ni Ka Felipe. Nung una, iniisip ko na baka ayaw niya lang talaga sa amin. Pero nararamdaman ko na baka may kakaiba. Baka talagang nag-aalala siya sa pwede naming kahinatnan sa baryo nila. Pero doon ako napaisip at napatanong kung bakit pinagtatabuyan niya kami? Bakit niya sinasabing may malas yung lupaing binili namin? At kung meron man, bakit patuloy pa rin na binibenta yung lupa na yun? Nasabi rin ni Tomas na maraming guminhawa ang buhay pagkatapos swertehin sa lupa namin. Kaya ginusto kong alamin kung anong meron. Kung bakit hindi kami pwedeng tumagal sa lugar na to. At kung bakit sinasabing mauulit na naman ang nangyari noon. Doon ko naisip na kausapin si Renzo. Oh, Pal, okay ka lang ba? Pangit ba yung lasa ng kape na tinimpla ko? Pasensya na, mahal ha. Napalalim ba yung iniisip ko? Oo, mahal. Kanina ko pa nga sinusubukang agawin yung atensyon mo pero parang dami mo masyadong iniisip. Ay, pasensya na. Hindi ko na namalayan eh. May problema ka ba? Ano? Napanaginipan mo ba si na tita? Namimiss mo na ba sila? Hindi, mahal. Ibig ko sabihin, oo. Namimiss ko na sila. May mga oras na gusto ko silang makita. Gusto ko silang mayakap. Lalo na kapag natutulog ako. Parang hindi ako sanay na hindi ko sila napupuntahan sa kwarto nila para yumakap at magsabi ng good night.
Pero nawawala rin naman sa isip ko eh. Nasasanay na rin ako sa buhay na kung ano meron ako ngayon. At nakakita ko na yung sarili kong hindi ko nakakayanan ipagpalit pa yung buhay na meron ako ngayon. Kasama ka. Ay, ang sa akin lang mahal. May gusto akong alamin eh. Kaso hindi ko alam kung paano o kung saan ako magsisimula. Pwede naman tayo mag-umpisa sa tungkol saan yung gusto mong alamin. Baka doon makapag-isip tayo ng pwedeng hakbang na gawin. Tingin ko simple lang naman mahal. Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang meron sa lupa natin. Kung bakit pinipilit ni Ka Felipe na wag nating bilhin yung lupa. Napansin ko kasi talaga nitong mga nakaraang araw eh. Hindi naman sa nag-a-assume ako o pinag-iisipan ko ng masama si Ka Felipe ha. Pero may mga pagkakataon kasi minsan na nakikita ko siya nakatitig sa bahay natin. Kahit ilan de pa ang layo niya, napansin ko yun. Minsan nahuli ko rin siya na nandun sa lupa natin, kumukuha ng dahon ng saging. Tapos, pag nakikita niya ako, bigla siyang umaalis. Alam mo, pareho tayo, mahal. Punti ko na nga siyang pigilan nung minsan ko rin siyang nahuli na nakatitig sa lupa natin eh. Hindi ko alam na tumatak din pala sa isip mo yan. Matagal ko na rin gustong itanong kung ano ba talaga meron dito. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula eh. Kaso mahal, naisip ko rin kung tama ba itong gagawin natin eh. Pinagsabihan na tayo ni Ka Felipe na huwag na tayo magtanong. Dahil pwede nating ikapahama kung malaman natin yung totoo. Niisip ko rin yan pero kasi hindi naman natin masosolba yung problema kung wala tayong gagawin, di ba? Eh, lalo na ngayon, wala naman tayong ibang alam kung saan tayo tutuloy. Kung sakaling sinunod natin yung gusto nilang umalis tayo rito. Tingin ko naman maiintindihan ni Ka Felipe na kaya nating gusto yung alamin yung tungkol sa lupa. Kasi karapatan natin yun. Kasi pagmamay-ari na natin yung lupa. Tsaka baka sa paraang yun, kung may mangyari nga, di alam natin kung anong pwede natin gawin, di ba? Pero paano kung mas mabuting umalis na lang tayo ng umpisa pa lang para maiwasan natin yung pwedeng mangyari? O tapos, saan naman tayo pupunta? Ay, kung sa bagay. Hindi ko rin alam. Kaya wala tayong pagpipilian kundi ito lang. Saan naman tayo magsisimula? Pag-isipan muna natin yan. Kasi kung ako lang, kung hindi naman tayo tataboy ni Ka Felipe, baka pwede sa kanya na lang tayo dumiretso. Kaso hindi. Sa ngayon, hindi pa siya yung tamang tao para pagtanungan ng ganyang bagay. Ay, sige mahal. Labas lang muna ako para itanim yung binili mong buto ng kalamansi ah. Talagang nagugustuhan mo na ngayon yung pagtatanim ha. Parang dati sa inyo, madumihan lang yung kamay mo, hindi gusto ni tita kasi alagang-alaga ka. Mahal, people change. Akala ko nga hindi ko kailanman mararanasan yung mamuhay na hindi sinusubo lahat ng bagay sa akin eh. Akala ko dati, hindi ko kakayanin. Oh, pero mali ako. Kasi kaya ko naman pala eh. Kaya sana itong pinili natin, may matutunan tayo sa huli. Basta nandito lang ako para sa'yo ha. Lahat ng bagay na gusto mong matutunan, aalalayan kita. Kaya mahal na mahal kita eh. Sinusuportahan mo ako sa lahat. I love you. I love you so much, Sol. Lumabas ako ng kubo na magaan ng mood, Madam Venus. Samahan mo pa ng maliwalas na langit na kitang-kita mula sa kinatatayuan ko, yung pinaghalong kahel, rosas at asul na kulay ng kalangitan. Hindi ko alam kung anong oras na pero paniguradong hindi rin magtatagal. Lulubog na rin ang araw. Kumuha ako ng maliit na kahoy pala pananim sa gilid ng kubo. Tsaka naghanap ng pwesto para itanim yung buto ng kalamansi. Nito mga nakaraang araw, parang naghahanap ng kalamansi juice ang lalamunan ko. At imbis na bumili ng isang bote lang sa palengke na madaling maubos, mas okay kung magtanim na lang. Kaso pagkaupo ko pa lang, nakaamoy na ako agad na masangsang. Nakita kong parang may kakaiba sa kulay ng lupa. Parang kulay pula, tapos amoy kalawang talaga. Kaso pagsuksok ko ng pala pananim sa lupa, parang may nabasag akong narinig. Nung hinugot ko agad yung pala pananim at nakitang may sumamang mapuputing piraso ng mga buto. Hindi ko alam kung buto ba ng hayop yun. Pero mas ayokong isipin na buto yun ng tao. Kumabog ang dibdib ko, Madam Venus. Kinabahan ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tinawag ko agad si Renzo sa loob ng kubo.
Mahal, lumabas ka na muna dyan sa loob. Oh, mahal, ano yun? May problema ba? May nangyayari sa'yo? May nakita kasi ako sa ilalim ng lupa natin, mahal. Hindi ko alam kung ano eh. Pero para kasing buto. Saan? Patingin nga. Magbubungkal na kasi sana ako ng lupa tapos may naamoy pa akong parang masangsang at amoy kalawang. Mahal, natakot ako. Gusto mo ba muna pumasok sa loob? Pwede naman ako yung tumingin. Sasama ako. Kinabahan lang talaga ako eh. Pero yung tiyan mo, si baby, wala ka bang nararamdaman na masakit sa katawan mo? Wala naman pero tara, tingnan na natin, mahal. Dito, mahal oh. Ang baho sa parting to, mahal. Nangangamoy kalawang at dugo nga. Tapos ano to? Ba't parang basa tong lupa? Di pa naman ako nakakapagdilig ah. Ipabless na lang kaya natin tong lupa, mahal. Hindi pa natin nagagawa yun, di ba? Siguro nga mas okay kung ganon. Sa ngayon, wag mo munang itanim yung kalamansi, mahal. Ako na lang bahala dyan. Pumasok muna tayo. Baka mas stress ka at kung ano mangyayari sa'yo ng anak natin. Sige, mas okay nga yun. Para kasing sumakit bigla yung ulo ko eh. Dahil sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon. Pinagsabihan ako ni Renzo na siya na ang bahala sa kalamansi juice na gusto ko. Hahanapan na lang daw niya ng paraan. Pero sa ngayon, wag na lang daw muna naming pakialaman yung lupa hanggat hindi pa napapablessingan sa pari. Wala naman akong problema sa parting yon, Madam Venus. Pero ayokong patulogin ang nakita ko. Hindi ako tanga. Naisip ko agad na baka konektado doon ang sinasabi ni Ka Felipe na hindi swerte yung lupang nakuha namin. Kaya buong gabi, hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung anong lupa ba yung nabili namin. Mas naging eager ako tuloy na lalong alamin kung anong meron hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Pero bago ako tuluyang nakatulog, may kakaibang alulong na naman akong narinig. Ang kaibahan lang, kung nung nakaraan ay hindi ko halos matukoy kung saan galing yung tunog, ngayon, naramdaman ko na. At galing yun sa ilalim ng lupa. Hanggang isang araw may narinig kaming kumatok sa pintuan. Nang pagbuksan namin yun, bumungad sa amin sina Kapitan Goryo at ang isa pang matandang babae na hindi ako masyadong pamilyar sa itsura. Magandang araw, Sol at Renzo. Kumusta kayo rito? Ayos lang naman po, Kapitan. Tuloy po kayo rito sa loob. Maraming salamat, Iha. Pagpalain kayo ng Diyos. Oh, ba't po pala kayo napabisita rito, Kapitan? May nangyari ho ba? Ipapakilala ko muna sa inyo ang kasama ko. Ito si Aling Dolores, isa sa mga kapitbahay natin dito sa baryo. Isa siya sa mga kilalang albularya dito. Pinuntahan niya ako kaninang umaga sa barangay. Ang sabi niya, gusto niya raw kayong dalawa na makausap. At tamang-tama lang naman dahil bala ko rin talaga kayong puntahan ditong Magnobia. Magandang araw po, Aling Dolores. Salamat po dahil naisipan ninyong bisitahin kami rito sa kubo namin ni Renzo. Meron po ba kami maitutulong sa inyo kung sakali? Kung meron mang tutulong, Iha, siguro ako yon. Matagal na panahon na akong tumigil na mangialam sa mga nangyayari rito sa baryo natin. Pero talagang may pagkakataon na hindi na natin mapigilan ng mangialam, lalo na kung buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan. Ano pong ibig niyo sabihin, Aling Dolores? Isang linggo na kasi kami may napapansin kakaiba rito sa baryo, Renzo. Mula nung araw na sinabi mo sa akin na nagbagsak kayo ng tanim na gulay at prutas, may ilang reports na dumating sa akin sa barangay tungkol sa nangyayari sa mga taong yon. Ang sabi nila, niloko nyo raw sila. Hindi raw masarap ang gulay at prutas na binibenta ninyo. Madaling mabulok at kakaiba pa ang lasa. Parang pinaghalong lasa ng kalawang at dugo. May ilang na ospital dahil sumuka ng dugo at mayroon ding nagpatawas. Sabi nila ay yun ang mga pagkain kinain nila. Hindi ordinaryo prutas at gulay at makakako ng galing pa sa mga hindi malamang mga nilalang. Inaamin kong may pagkukulang din ako bilang isa sa pinakamatandang nakatira sa baryong to, mga ihot, Iha. Kaya pasensya na kayo, ha? Halos lahat ng mga taong nakatira rito noon ay matagal nang umalis. Iilan na lamang kami sa lugar na to. Ang totoong nakaalam kung ano nga ba talaga ang nangyari noon at kung anong meron sa lupang yan ngayon. Yung mga bagong salta, wala silang alam dahil wala rin namang nagbawal sa kanila. O kung meron, si Felipe. Pero hindi rin naman nakikinig sa kanya mga tao rito. Hanggang sa,
dumating kayo at mas lumala ang sitwasyon. Pasensya na talaga, Sol at Renzo. May pagkukulang din ako. Naging sakit din kasi ako. Alam ko kung ano ang meron sa lupa. Pero hindi ko pinagpaalam dahil masyado akong nasilaw sa salapi. Nung binili niyo kasi ang lupang ito, binalatuan ako ni Tomas. Pero dahil sa nangyayari, hindi ko kaya palampasin na lang. Itong mga nakaraang linggo, alam ko nagsisimula na silang magparamdam sa inyo. Kahit ilang di pa, ang layo nitong bahay ninyo sa bahay ko ay nakararating pa rin doon ang tunog na parang may umaalulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Minsan din pa uwi ako galing bukid. Madadaanan ko kasi itong lupa ninyo papunta sa bahay namin kung galing ako sa bukid at nakita kong parang may mali na tumutubong tanim sa inyo. May isang puno ng saging yata yon. Parang bumubulwak ng dugo at nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi po natin alam ang tungkol dyan. Pero nung isang araw lang po, magtatanim sana ako ng kalamansi dahil nakikrave po ako sa kalamansi. Napansin kong kakaiba yung amoy ng lupa, Aling Dolores sa kakapitan. Tapos, may nakita pa kaming sariwang dugo sa lupa. Tama po si Sol. Balak pa nga ho namin ipublish yung lupa, kaya hindi pa namin pinakikialaman ngayon. Gusto na rin ho talaga naming alamin ni Sol kung ano bang meron sa lupa na yan. Para hindi kami nagbumukhang tanga na walang kaalam-alam sa estado ng lupang inaangkin namin ngayon. Ang totoo niyan, Iho, hindi totoo yung sinabi sa inyo ni Tomas na kaya umalis na yung mga dating nakatira rito dahil guminhawa na ang buhay. Nako, hindi. Dahil ang talagang rason kung bakit wala na sila rito ay nawawala sila. Po? Pero, paano silang nawala? May mga iniwan ho bang bakas? O ebidensya man lang ng pagkawala nila? Hindi naman basta iniwan lang tong bahay at lupa. Ang siste ay may naiwan pa silang gamit dito sa kubo. Nagluluto pa sila ng pagkain nila na galing din sa mga itinanim nila. Tapos, yung tunog ng pagkakabukas ng pintuan nila nung araw na yon ay pabalagbag. Isa sa mga anak ko nagkwento noon bago siya lumawas ng Maynila at hindi na muling umuwi pa rito. Ang sabi niya, diyan daw sa lupa huli niyang nakita. Pero bago pa mangyari yon, narinig din muna nila yung paghinga sa ilalim. Tapos ay minsan ko rin nakita na parang ilang linggo bago sila nawala ay parang umaangat yung lupa. Ilang linggo rin yun na apektado yung buong baryo dahil yung mga alaga nilang hayop bigla na lamang nangasimantyan at mga namatay. Ang sabi ng mga nakakita rito noon, bago mamatay ang mga alaga nila ay nakatapak din muna rito sa lupa nyo. Kaya mula nun, pinili na nilang umalis dito sa baryo. Mahal, parang bigla akong kinalibutan na. Alam ko hindi kayo maniniwala. O baka isipan nyo na paano tatanggapin ang mga utak ninyo ang nangyayaring ito, pero totoo ang lahat ng sinasabi namin, Iyo. Minsan nagsabi sa akin si Ka Felipe na itong lupa ninyo, sa ilalim nito ay may nilalang na matagal nang nagugutom at gusto namang mabusog. Hindi naman sa tinatakot ko kayo pero mukhang nagising niyo sila. Naging mahaba pa ang kwentuhan namin ni na Aling Dolores at Kapitan Goryo bago sila tuluyang nagpaalam sa amin, Madam Venus. Wala na nga kaming imik ni Renzo sa isa't isa dahil masyadong napuno ng impormasyon yung mga utak namin. Ako, pakiramdam ko, bigla akong na-drain sa lahat ng narinig ko. Wala akong lakas. At hindi ko alam kung paano ipoproseso ng utak ko lahat na nangyari. Dahil masyado nang magulo para sa akin ang lahat. Alam ko nga ang dapat naming isipin kung paano aalis dito sa lugar na to. Kaso wala pa kaming plan B ni Renzo. Hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Binilinan lang kami ni na Aling Dolores na kung may maitutulong sila sa sitwasyon namin, magsabi lang kami. Nagpasalamat naman kami ni Renzo. Kinagabihan, pinaghainan ako ni Renzo ng pagkain na binila niya sa palengke. Alam ko na dapat matakam na ako. Mukhang nakukuha ko na nga nung una na hindi lang ako sensitibo sa pagkain. Kundi talagang may kakaiba sa kinain ko nun. Ang kaso, hindi ko alam kung bakit ayoko na rin kainin yung normal na pagkain. Ang baho naman ng adobong nabili mo, mahal. O teka, paano mabaho? Doon yan sa karinderiya na lagi kong pinagbibila ng pagkain mo ha. Isa mabaho nga eh. Saka,
Parang hinahalo kayo yung tiyan ko kahit tinitingnan ko lang naman. Mahal, ayos ka lang ba? May problema ba tayo? Ha? Bakit mo naman naisip yan? Para kasing meron eh. Yung mukha mo hindi maipinta. Tapos, naiinis pa yung tono mo sa akin. Sa ganung bagay lang, magre-react ka ng ganyan? Kung nung sinabi ko kasi sa'yong mabaho nga, sana hindi ka nalang nagpaliwanag pa na kung ano-ano dyan. Wala naman ako sinabing hindi mo yan binili sa karinderya. Dahil alam ko naman isa lang naman ang pinagbibilan mo nito eh. Kaso nakakainis kasi na parang pinipilit mo pa akong pakainin yan. Ayoko nga. Hindi naman kita pinipilit, mahal. Sinabi ko lang naman. Iniisip ko rin kasi kung ano yung dapat mong kainin. Yung gulay na tinanim natin, yung kalabasa, meron pa ba nun? O kaya kamatis na kinilaw. Pero yung galing sa lupa natin yun, gusto ko nun. Alam mo namang bawal ka sa... Bakit ba ikaw pa yung mas magaling? Ikaw ba yung nagbubuntis Renzo? Kung ayaw mo akong pakainin nun, di wag. Pero ako kakainin ko kung anong gusto kong kainin. Padabog akong tumayo at lumapit sa lababo nang makita ko ang okra na hindi pa luto na nakalagay sa plato. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko ng mga oras na yon para kumuha doon, Madam Venus. Narinig ko lang na parang may kumulo sa tiyan ko. Tapos nang kagatin ko yung okra, may kung anong nabuhay sa kaloob-looban ko. Mabilis kong nginatngat yung okra at narinig ko pa nga yung sigaw ni Renzo na pinatitigil akong kainin yun. Pero hindi ako nagpatigil. Sa lagay ko noon para akong gutom na hindi ko maintindihan. Muli kong nalasahan yung kalawang at lansa ng gulay. Kasi yung problema, sarap na sarap pa rin ako sa kinakain ko noon. Na para bang hindi yun nakakasama para sa akin. At ang mas nakakagimbal pa, hindi lang yun ang isang beses na nangyari sa akin yun. Dahil mula ng araw na yun, hindi na ako tumatanggap ng pagkain na hindi galing sa mga inani naming mga tanim mula sa lupa namin. Parang hindi ko na nga kilala yung sarili ko ng mga oras na yun, Madam Venus. Umabot pa sa puntong para kaming nagpapatintero dahil ayaw niyang ibigay sa akin yung pagkain na gusto ko. Dahilan para mapikon ako sa kanya. Mahal, alam mo namang nakakasama sa'yo yung pagkain na galing sa tanim natin, di ba? Sana naman makinig ka sa akin. Ayoko may mangyaring masama sa inyo na... Kung hindi mo ako susundin, Renzo, mas mabuti pang ipalaglag ko na lang tong bata. O di kaya naman, hindi na lang ako kakain. Hindi ka marunong maintindi. Sinabi ko na nga sa'yo na ayoko ng ibang pagkain. Bakit ba ayaw mo akong pagbigyan? Mahal, nasasaktan ako na pinagtataasan mo ako ng boses ha. Huwag naman ganito. Pilit kong iniintindi yung gusto mo. Pero may mga bagay kasi na hindi pwede at... Langiya. Hindi ko alam na nag-e-exist pala kahit papano sa'yo yung salitang bawal di ba nga, alam mo rin naman sa sarili mo noon na bawal tayong dalawa. Pero anong ginawa mo? Binuntis mo ako, di ba? Tinakas at dinala rito. Tapos ngayon mo ako sasabihan ng bawal? Na bawal kumain ng pagkain na hindi dapat? Kung may self-awareness ka sa mga bagay na hindi dapat sinisira, dapat una pa lang, hindi mo na ginawa lahat ng to? Nakakainis ka. Yes! Nakuha ko rin. Oh my God! Sarap nitong saging. Bakit ka ba nagkakaganyan, Sol? Habang tumatagal, hindi na kita nakikilala. Parang hindi na ikaw yan eh. Kasi kung ikaw pa rin yung Sol na nagustuhan at minahal ko noon, hindi naman ganyan yung sasabihin niya sa akin. Una pa lang, alam na niya ang consequences ng simula niya akong mahalin. Kaya bakit? Ano nagbago, Sol? Alam mo, Renzo, ngayon pa lang, pag-isipan mo na tong mga bagay-bagay na to. Kung sa simpleng pagkain pa nga lang na gusto ko, nagagawa mo na akong tiisin at pagdamutan, paano pa kaya sa mga susunod na araw? Sa susunod na linggo? Taon? Pakiramdam ko, masasakal lang ako sa'yo pag nanatili pa tayo sa tabi ng isa't isa. Hindi kita pinagdadamutan, Sol, alam mo yan. Narinig mo naman yung sinabi sa atin ni Ka Felipe, di ba? Ni Aling Dolores ni Kapitan Goryo. Hindi normal ang lupang to. Baka hindi rin magtagal, matulad tayo sa mga naunang tumira rito. Yung bigla na lang nawala dahil sa hindi mapaliwanag na dahilan. Mahal kita. At alam mong lahat kaya kong gawin para lang makahanap ng paraan para umayos yung buhay natin dalawa. Kaya hindi ko matanggap kung bakit ganito. Bakit ako yung sinisisi mo sa bagay na tayong dalawa yung nagdesisyon? Alam mo masyado kang madrama para sa isang lalaki, Renzo Saka itanggay mo man o hindi, bilang isang lalaki, dapat may matibay kang desisyon. Sa ating dalawa, alam mo mas sheltered ako, di ba?
Uhaw akong subukan ng mga bagay na kahit noon pa lang, hindi ko pa nararanasan. Kaya bago to para sa akin. Pero sa'yo hindi. Marami ka ng pagsubok na pinagdaanan. Di ba nga sabi mo pa sa akin, ikaw nang bahala sa akin? Pero ano itong ginagawa mo? Nang dahil lang sa pagkain, sinisisi mo ako sa isang desisyon na kung sa bagay, mas matimbang yung magiging desisyon mo kasi mas kabisado mo yung pasikot-sikot sa mga ganitong pagkakataon. Pero ano? Nanatili tayo rito. Natikman ko na yung inani natin. At ito, nagkikrave na ako palagi. Oh, ano solusyon mo? Wala, di ba? Dahil hindi ko rin naman alam kung saan kita dadalhin, Sol eh. Intindihin mo naman sana na hindi lang ikaw yung naiipit dito, kundi pati na rin ako. Bago mo pa sabihin sa akin lahat ng yan, sinisi ko na yung sarili ko. Oo, ako yung may kasalanan kaya pasensya ka na pero Sol, ang sakit eh. Ikaw yung mahal ko. Ikaw yung inaasahan ko magiging kakampi ko sa ganitong bagay pero ang layo ng loob mo sa akin eh. Hindi ko maintindihan. Sol, mahal na mahal kita eh. Ang sakit. Sakit na. Pasensya ka na ha. Dala lang siguro to ng gutom. Lalabas muna ako para lumamig ang mga ulo natin. Yun ang mga panahon na sinubok ng malala ang relasyon naming dalawa ni Renzo. Sa totoo lang, nabasag yung puso ko habang pinakikinggan ko yung sakit sa boses niya, Madam Venus. Alam ko naman na desisyon talaga naming dalawa na manatili sa lugar na yun. Siguro ng mga panahong yun, naghahanap na lang din talaga ako na masisisi. Dahil sa mga katangahang desisyon na ginawa namin. Sakto sigurong frustrated ako, bunga ng tanim namin yung hinahanap ng tiyan ko at hindi normal na pagkain. Akala ko nga, kapag tapos na't natikman ko na, wala na. Kasi gano'n naman yung cravings minsan, di ba? Pag nasatisfy ka na, maghahanap ka na ng ibang putahe para hindi nakakaumay. Ang kaso, wala akong ibang hinanap-hanap kundi yung pagkain na galing sa lupa namin. At umabot na yun sa puntong tinatakasan ko pa si Renzo makakain lang. Aray, ang sakit na naman ng tiyan ko. Nagugutom na naman ako. Ano bang pwedeng kainin dito? Huwag lang sana akong paanihin sa labas ng bahay ng ganitong oras. May takot pa rin naman ako, no? Yan na naman siya. Sigurado ko sa ilalim ng lupa na talaga nanggagaling yung ingay na yun. Teka, bakit nga ba hindi ko tingnan? Para lang makita ko kung ano ba talaga itsura ng halimaw na yun. Hindi. Erase. Yun ang pinakahuling bagay na gagawin ko sa buong buhay ko. Ay, salamat. Ito may pagkain pa pala. Nakakain nga muna. Bakit gising ka pa, Sol? Ano ba, Renzo? Bakit ka ba bigla-bigla nalang sumusilpot dyan? Nagulat ako. Pasensya na. Nagising kasi ako na wala ka sa tabi ko kaya di ko napigilan yung sarili ko na bumangon para silipin ka. Sandali lang. Galit ka pa rin ba sa akin, mahal? Ilang araw mo na akong di pinapansin. Namimiss na kita. Hindi ako galit. Pero basta, hindi ko maipaliwanag eh. Ayoko lang talaga na parang masyado mo akong pinagbabawalan sa mga bagay-bagay. Bakit ganun yung tunog ng tiyan mo, mahal? Siyempre, ginugutom. Wala nga namang ibang bagay, di ba? Saka, alam nga namang hayaan ko yung anak natin na magutom lang, no? Sigurado kung hindi magiging maganda ang kalalabasan ng kalusugan niya kung pababayaan ko lang siya. Kinabukasan wala na akong maalala sa nangyari kagabi. Naabutan ko si Renzo na nakatulala sa sala. Hindi maipinta yung mukha niya. At parang ang lalim ng iniisip. Nang lapitan ko siya, pagangat niya ng tingin sa akin. Hindi mo malaman kung iiyak o yuyuko na lang ulit. Bumuga ako ng hangin tsaka ako umupo sa tabi niya. Oh, may problema ba? Para mang buhat-buhat yung mundo dahil sa itsura mo ah. Pakiramdam ko lang mula nung tumira tayo rito sa bahay na to. Nagkakalayo yung loob natin. Parang mas matimbang pa yung away natin kaysa sa mga oras na ayos tayo. Hindi ko maintindihan kung ano bang dapat kong gawin para bumalik tayo sa dati. Sabihin mo nga sa akin.
Kahit ano man yan, tatanggapin ko. Lalo na't galing sa'yo. Sabihin ng alin? Mahal mo pa ba ako? O nagsisisi ka na bang sumama ka rito sa akin? Siyempre, mahal kita. Saka, sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Kahit kailan, hindi ako magsisising sumama ako sa'yo dito. Ginusto ko to. Yung pagsasama natin. Ginusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Pero bakit ganun yung kilos mo? Parang iba na yung pinapakita mo sa lumalabas sa bibig mo. Mula nung nakakain ka ng bunga ng mga tanim natin, nag-iba na rin yung ugali mo. Parang hindi na ikaw yung Sol na minahal ko. Huwag ka kasi masyado mag-isip ng kung ano-ano. Para lang kasi sa pagkain pinagdadamutan mo pa ako eh. Kasi ganito yan, Renzo. Kung hindi ko kakainin yun at ayaw tanggapin ng katawan ko yung normal na pagkain, ano na lang sa tingin mo yung mangyayari sa akin at sa anak mo? Ewan, hindi ko alam. Sabi mo nung nakaraan kay na Aling Dolores, di ba? Na ipapablessing natin tong lupa. Nakuusap mo na ba yung pare sa maliit na chapel dyan sa may labasan? Hindi pa. Bala ko pampuntahan mamaya. Tao po! Sol! Renzo! Nandyan ba kayo sa loob? Mahal, pagbuksan mo. Kapitan, Aling Dolores, kayo ho pala. Magandang araw ho. Magandang araw, iyo. Ito nga pala si Father Benito. Siya yung pari ng chapel natin dito sa baryo. Magandang umaga po, Padre. Magandang araw, iya. Pinalaman ko kay Gorio at kay Dolores na gusto nyo raw magpabilis ng lupa. Kaya pumunta ako rito. Nasabi nila nitong mga nakaraang linggo. Mula nung tumira kayo rito ay may kababalagang mga nangyayari. Tama ba ako? Opo. Napasadaan ko ng lugar ninyo. At isa lang ang masasabi ko. Mukhang hindi lang sila sa lupa umaaligid. Matanong ko lang. Buntis ka ba, iya? Opo, Father. Bakit po? May kinalaman ho ba yun sa nangyayari sa amin ngayon, Father? Unti-unti nyo na silang ginising. Mga hindi kasi kayo marunong makinig. Kahit ilang beses na kayong pinagsasabihan na umalis na sa lugar na ito. Felipe, intindihin mo rin ang bata. Kung pinapaalis mo lang sila na hindi man lang pinapaliwanag ng maayos ang dahilan, sa tingin mo ba'y matitinag ba sila? Hindi. Sana, kahit kaunting konsiderasyon lang para sa kanila, ay maibigay mo. Imbis na gabayan natin ganyan ang ginagawa mo. Kaya mas lalo nilang hindi alam ang gagawin eh. Dahil sa mga katulad nating sinasawalang bahala yung katotohanan na kailangan din nilang malaman ng totoo. Simulan na ba natin? Father, nandito na rin ho tayo. Mas mabuti na nga hong simulan na natin. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Aray! Sol! Aling Dolores, tulungan niyo ho kami. Nanginginig po si Sol. Magpapatawag muna ako ng ambulansya. Alalayan mo muna ang asawa mo, Renzo. Wag na, Gorio. Hindi rin niya maaasikaso sa ospital. Mas mabuti kung ako na ang titingin sa kanya. Yan ang napapala ng mga hindi nakikinig sa matatanda. Sa susunod, mas mabuting dapat pag-isipan nyo muna yung magiging aksyon nyo. Dahil hindi nyo sigurado kung anong pwedeng mangyari sa inyo dahil sa katigasan ng ulo nyo. Renzo! Ang sakit na ng tiyan ko! Ang sakit na! Buhatin niyo siya. Unahin muna natin ang kalagayan niya. Naramdaman ko na lang na umangat ang katawan ko sa lupa at hindi ko na malayang buhat-buhat na pala ako ni Renzo, Madam Venus. Hindi ko maintindihan kung anong dapat kong bigyang pansin. Kung ang pangangasimba ng tiyan ko, ang kagustuhan kong sumuka na sumuka, o ang pagiging lutang ng pakiramdam ko. Kasunod nun ay nararamdaman kong inihiga ako ni Renzo sa isang papag. May naamoy akong usok at langis. Tsaka ko sunod na naramdaman na ipinahid yun sa katawan ko. Doon ko naramdaman na parang may nagwawala sa loob ng tiyan ko. Sigurado ho ba kayong kaya niyo ulit magpagaling, Aling Dolores? Oo, pero hindi na ganun katagal ang lunas. Kaya mas mabuti pang pagkatapos nito ay umalis na sina Renzo at Sol sa lupang yon. O kaya naman, tutukan nila ang pagpapabendisyon sa lupa. Mahal, lumabang ka. Parang awa mo na. Hindi ko kakayanin pag nawala kayo ng anak natin. Sasabihin ko na sa'yo, Renzo.
Yung lupa nyo, mayroon kayong pinapakain sa ilalim noon. At kaya ganito na lamang ang reaksyon ng katawan ni Sol ay dahil kumapit ang mga nilalang na yun sa kaluluwa ni Sol. Kung hindi maaagapan, maaaring ang anak ninyo ay maaapektuhan. Ibig sabihin po ba, hindi lang basta-basta may dinadalang malas ang lupa namin, kundi may nakatira talaga sa ilalim nun? Ay, oo iho. At sila ang tinatawag namin Tagalamon. Dahil literal nilang nilalamon ang kung anumang lakas ng isang tao. Dahil masyado nyong naibuhos yung enerhiya at masayang emosyon nyo gawa ng pagkakabili ng lupa ninyo. Hindi nyo namamalayan na unti-unti nyo ring ginigising ang mga uri nila na matagal nang nananahimik sa ilalim ng lupa. Kung ganun, si Ka Felipe, anong papel niya sa lahat ng to, Aling Dolores? Kakampi ba siya o dapat kaming mag-iingat sa kanya? Ayaw niyang malaman namin ang tungkol sa mga Tagalamon. Kaya nagdududa ako na baka may kinalaman din siya rito, Aling Dolores. Kung meron mang may kasalanan ng lahat ng nangyayaring ito, yun ay si Tomas Renzo. Siya ang may pakanan nitong lahat. Sol! Nararamdaman na nilang pinipigilan na natin sila sa balak nilang gawin, Renzo. Unti-unti na nilang tinutunaw ang anak ninyong si Sol sa loob. Kailangan na nating agapan ang lupa ninyo. Ano ba kasing meron sa lupa na yun? Puntahan niyo na muna si Felipe sa labas, Renzo. Ako nang bahala kay Sol. Pero hindi ko po maiwan si Sol. Sumama ka na kay Kapitan Mahal. Ayos lang ako. Magiging maayos din. Tama na. Aling Dolores, may nararamdaman na naman akong umangata sa loob ng tiyan ko. Aray! Sakit-sakit na po. Wala na tayong pagpipilian, Iha. Kailangan nang matanggal ang bata sa loob na sinapupunan mo bago ka patuluyang lasunin ito at mapatay kayong dalawa. Teka lang, Aling Dolores. Muli akong pinahiran ng langis ni Aling Dolores at may mga binanggit siyang dasal bago ko tuluyang naramdaman na dumidilim na ang paligid ko. Naalala kong sabi sa akin ni Renzo na paglabas daw nila ng bahay ni Aling Dolores ay hinarap nila si Tomas. Kung saan, nagawa pa raw magmaang-maangan ng lalaki sa mga nangyari. O Renzo, kumusta? Ayos palagay ninyo dito sa baryo. Yung lupa ninyo, maganda ba bunga? Sinasabi ko sa inyo, di ba? Langya ka. Ano ba klaseng lupa yung binenta mo sa amin, ha? May bala ka bang patayin kami? Wow, ang ganda naman ng bungad mo sa akin, Iyo. Sinuwerte lang kayo sa lupang binenta ko sa inyo. Parang hindi ka na kagad marunong gumalang sa mas nakakatanda sa'yo, ha? Kung meron mang walang modo sa atin dalawa, ikaw yun, Tomas. Matino ka pa bang tao? Para ibenta sa amin yung lupang dapat matagal nang inabandona? Ano bang intensyon mo para ibenta sa amin yun, ha? O bakit parang kasalanan ko na ngayon ang kamalasan na dumarating sa buhay ninyo? Kayo naman na may gusto niyan, hindi ba? Naghahanap kayo ng matutuluyan, binenta ko sa inyo ang lupa. Sinuwerte kayo sa mga tanim, anong problema? Sinabi na sa amin ni Aling Dolores ang totoo. Pati na rin ni Kapitan Goryo, Tomas. Kung akala mo makakatakas ka pa sa maruming gawain mo, diyan ka nagkakamali. Aalis na kami ni Sol sa lupa mong yan. At sa tingin mo, madali lang kayo makakaalis dyan, Renzo? Nakatali ng mga pagkatao ninyo sa lupa na yan. Hindi nyo na basta-basta pwedeng iwanan ng lupang yan. Huwag na kayo umasa pa. Mabuti nga't hindi kayo namatay kagad eh. Akala ko nga pagdating ko rito kailangan ko na ulit ibenta ang lupa. Sayang, hindi pa pala. O baka dahil kayo ang napili nilang magpakain sa kanila habang buhay. O nga pala, buntis si Sol, hindi ba? Baka kaya ganun. Ang saw lang ugali mo, Tomas. Nagkamali ako, tinulungan pa kitang matrap ang mga tao sa lupa na walang ibang dala kundi kamalasan. Nagsilayasan at halos maubos yung mga tao sa baryo dahil sa takot na baka sila ang isunod mo. Akala ko pa naman tatamaan ka ng konsensya pero mukhang wala ka rin kadala-dala. Hindi mo man lang naiisip ang kapakanan ng mga batang to. Na baka dahil sa ginawa mong to ay may mga pamilya na naghahanap sa kanila. Huwag ka na magmalinis, Goryo. Ano bang ginagawa mo? Dinadamay ba kita rito? Hindi naman, hindi ba? Tumatanggap ka ng pera at pagtahimik na lang ang gagawin mo. Pero pati yun, naging kasalanan ko pa. Saka sige nga,
Sabihin mo sa akin, kasalanan ko pa ba na mapadpad dito ang mga batang yan? Sila ang unang lumapit sa akin. Binibigyan ko sila ng oportunidad dahil mga suwail sila sa magulang nila. Maging aral sa kanila yan. Hayop ka! Hindi na raw napigilan ni Renzo ang emosyon niya noong mga panahong yon, Madam Venus. At tinumog raw niya si Tomas. Pinaulanan niya ng suntok hanggang sa naramdaman niyang dumudugo na rin ang kamao niya. Hindi raw nanlaban si Tomas. Pero ang kinairita ni Renzo, wala daw kasi itong ginawa kundi tumawa ng mga oras na yun. Na para bang pinapahiwatig nito na wala na silang magagawa dahil nangyari na yung nangyari. Habang sa loob naman ng bahay ni Aling Dolores, ay pilit akong nanlalaban na huwag niyang ilaglag ang anak ko. Pero wala akong magawa, Madam Venus. Hinang-hina ako noong mga panahon na yun. Hindi ko alam kung paano pa ako aapela dahil ramdam ko namamanhid na ang katawan ko dahil sa langis, pausok at mga dasal ni Aling Dolores. Nagising na lang ako kinagabihan at nakitang umiiyak sa gilid ko si Renzo. Bumangon ako agad at niyakap siya. Ayos ka lang ba, mahal? Anong nangyari? Wala na. Hindi na tayo makakabuo ng pamilya na matatawag nating ating mahal. Anong ibig mo sabihin? Yung tiyan ko. Ang gaan ng tiyan ko, mahal. Wala akong maramdamang baby. Wala na. Wala na siya. Patawarin mo ako. Wala akong nagawa. Kasalanan ko to. Hindi dapat nangyari sa atin to kung hindi kita dinala sa lugar na to. Sana ngayong buhay pa yung magiging anak natin at hinihintay na lang natin siya mailabas. Kung hindi lang sa kapabayaan mo. Hindi tayo dapat magsisian dahil parehas naman nating pinili ito. Desisyon natin na tumakas sa pamilya ko. Pero para na tayo, ha? Mas lalong hindi ko alam kung paano ko iharap yung sarili ko sa mga magulang mo. Gayong binigo ko silang alagaan kita. Na parang mas lalo ko lang napatunayan sa kanilang tama yung hinala nila na wala kang mapapala sa akin na hindi ko may tataguhin yung magiging pamilya natin. Kaunti na lang. Isang alay na lang. Narinig mo ba yun, mahal? Sandali, dito ka lang. Pupuntahan ko lang sa labas. Sasama ako, mahal. Natatakot ako mag-isa. Halika. Nakakapit ako sa braso ni Renzo habang unti-unti kaming naglalakad papunta sa pinto. Patagal ng patagal, mas lalo lumalakas yung ugong na nagmumula sa lupa namin. Na para bang nagwawala at gustong lumaya ng kung ano pang nilalang na nandun sa ilalim nun. Pagdating namin sa pintuan, nagkatinginan pa kaming dalawa ni Renzo. Wala na kaming ibang naririnig sa paligid namin ng mga oras na yon, kundi ang huni ng mga kuliglig sa palibot ng bahay. Bakas sa mukha niya na kinakabahan siya, at ganoon din ako. Agad na binuksan ni Renzo ang pintuan, at doon, huling-huli sa akto, nakaupo sa damuhan at mukhang hindi rin makapaniwala ang itsura ni Tomas, na nahuli namin siya. Anong ginagawa mo dito, Tomas? Saan ka pupunta? Wag! Tulungan ninyo ako, Renzo, Sol! Iniila-nilay pa ako! Ano? Saan? Wala akong makita. Mahal, may lumabas na nilalang sa lupa. Pumasok ka sa loob ng kumamahal, bilis! Wag! Mas lalo kayong hindi makakalabas yan, Renzo. Lugar nila ang kubo. Huwag niyo ikulong ang sarili niyo dyan! Saan naman tayo pupunta ngayon, mahal? Tumakbo ka na, Sol! Iwanan mo na ako rito! Pupunta ka kina Aling Dolores. Humingi ka ng tulong. Pati na rin kay Father Benito. Dali! Tumakas ka na palayo! Babalikan kita, mahal. Ha? Hintayin mo ako. Hindi na ako nagdalawang isip at sinunod ko na yung sinabi ni Renzo. Ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng katawan ko dahil pakiramdam ko may laman pa ang tiyan ko. Kahit na yung totoo, wala na. Unti-unting nagsibagsakan ang luha ko habang kumakatok ako sa bahay ni Aling Dolores.
Aling Dolores, nandito po ba kayo? Tulungan niyo po kami. Iha, anong nangyari? Si Tomas po. May humila sa paa niya na lumabas mula sa lupa. Aling Dolores, hindi na po namin alam ang gagawin. Diyos ko, mukhang hindi na talaga sila mapipigilan. Ito na ang huling babala, Sol. Dahil naramdaman na nila na may nawala sa kanila. Kaya mas lalo na silang nauuhaw. Ano na pong gagawin natin, Aling Dolores? Sinabihan kami na Tomas na huwag kaming babalik sa loob ng kubo dahil mas matatrap kami doon ng mga taga-Lamon. Puntahan natin si Father Benito. Siya lang ang makatutulog sa atin dito. Tapusin na natin ang paghihirap ninyo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Aling Dolores, Madam Venus. Hinila niya ang braso ko. Tsaka ko doon naramdaman ang panginginig niya ng kamay habang inakay ako palabas ng bakuran niya. Sa bawat hakbang namin, palakas ng palakas yung ugong mula sa lupa. Na para bang humahabol sa amin. Kahit ba, wala naman nakasunod sa amin. Palingalinga ako sa madilim na kalsada at nagbabakasakaling makita ko si Renzo, pero wala. Ramdam na ramdam ko na mamawis ang leeg ko at para may kakaibang lamig na yumakap sa katawan ko. Sol, Iha, bilisan na natin bago pa sila tuluyang makalabas. Aling Dolores, para po ako nang lalambot. Para ako nahihilo. Parang may gumagalaw. Parang may gumagalaw pa rin sa loob ko. Huwag kang matakot, Iha. Ang nararamdaman mo'y, ano lang yan, alaala. Alaala, dala ng takot dahil sa Taga-Lamon. Wala ka nang dinadala, Sol. Nakuha ko na. Hindi sila dapat nagkakaganyan kung wala na. Teka! Teka lang, Aling Dolores. Ang sakit ng tiyan ko. Parang may tumutusok na matalim na bagay sa loob ng tiyan ko. Parang kinakalikot yung tiyan ko. Aray! Aling Dolores! Bakit ang sakit? Hindi ganito dapat, diba? Kung wala na yung anak ko gaya ng sinasabi nyo, hindi ko na dapat nararamdaman to. Sol, Iha, huwag kang lumuhod. Baka abutan pa nila tayo at hindi na tayo makarating sa simbahan. Iha, tumayo ka. Huwag kang bibigay ngayon. Kailangan natin makarating kay Father Benito bago... Kaya na lang ho, Aling Dolores. Nanghihina na po ako. Nanghihina na po talaga ako. Hindi ko kakayanin kapag tuloy pa ako maglakad. Aling Dolores! Hindi ko na kaya! Parang may lumalabas na sa tiyan ko! Pumutok na yung panubigan mo, Sol! Ano pong gagawin ko? Ang sakit po talaga ng tiyan ko. Diyos ko, hindi pwede ito. Hindi ganito ang dapat na mangyari. Bakit may buhay pa? Nanlamig ako sa narinig kong sinabi ni Aling Dolores, Madam Venus. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lamig ng katawan na nararamdaman ko. Kung sa panahon ba, o dahil sa sinabi ni Aling Dolores, kumpirmado. May buhay pa. Isa lang naman ang ibig sabihin nun. Hindi nawala ang baby sa tiyan ko. Baka nga ni hindi man lang nila nahawakan. Aling Dolores, huwag niyo pong sabihin. Niloloko niyo lang ako noon. Akala ko wala na yung anak ko. Hindi kita niloko, Iha. Akala ko'y nawala na. Akala ko kinuha na nila. Pero kung may gumagalaw pa, baka hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nasisipsip ang natitirang buhay sa katawan mo. Ibig sabihin, gusto nila yung anak ko? Oo, yun ang totoo, Sol. At hindi tayo pwedeng bumalik sa lupa nyo ngayon dahil baka kayong dalawa ang susunod na mapahamak.
Pero paano si Renzo? Hindi ko siya kayang iwanan dito, Aling Dolores. Sol! Natigilan kaming pareho sa paglalakad ni Aling Dolores. Naramdaman kong tumindig ang balahibo ko. Muling kumirot ang tiyan ko, Madam Venus. Naramdaman ko ang pagkabog ng puso ko. Pero hindi na dahil sa kaba, kundi sa pakiramdam na baka huling beses ko nang maririnig ang boses ni Renzo kung hindi ako kikilos. Kailangan ko siyang makita, Aling Dolores. Kailangan ko balikan si Renzo. Huwag kang babalik dun, Sol. Kapag sumunod ka ngayon, pati ikaw, pati ang dinadala mo, kukuhanin nila. Wala akong pakialam, Aling Dolores. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Dahil ako, hindi niya ako iniwanan kahit kailan. Kahit dun pa lang kami nagsimula sa sinampang lupa na yon, hindi niya ako iniwanan. Sol, iha, huwag kang magpadala sa kanila. Yan ang gusto nila. Gusto nilang bumalik ka sa lupa. Gusto nilang magkasama kayong dalawa para mas malakas ang enerhiya nila sa pagkakaalay sa inyo. Pero huli na ang lahat, Madam Venus. Dahil bumigay na ang tuhod ko. At nararamdaman kong nanigas sa mga kalamnan ko. Hindi ko alam kung dahil takot ba, sakit ba o yung biglang pagsabog ng lakas mula sa loob ng tiyan ko. At higit sa lahat, sa gitna ng paglalakad namin, sa gitna ng putik, sa gitna ng nagwawasak na lupa, naramdaman kong may gumalaw. Hindi na sa tiyan ko, kundi sa ilalim namin at sa mismong daang tinatapakan namin. Aling Dolores! Hindi na tatama. May lalabas. May lumalabas sa lupa! Kaya nga kailangan na natin bumalik. Pero hindi sa bahay. Pupunta tayo kay Father Benito. Ngayon, alam na natin hindi papatay ang bata. Lalo tayong minamadali ng mga nilalang na yan. Ayan na sila. Hindi ka pa nila nakukuha pero si Tomas, naghahanap siya ng kapalit. At ang batang nasa loob mo ang gusto niyang ipalit. Hindi. Hindi ko siya hahayaan. Hindi nila makukuha ang anak ko. Pumunta na tayo ngayon din kay Father Benito. Siya lang ang merong dasal na kayang magputol ng ugnayan mo sa kanila. Pero Sol, Ano po? hindi mo na pwedeng pigilan. Manganganak ka ngayong gabi at hindi tayo sigurado kung tao ang lalabas. Dolores, Sol, tulungan niyo ako. Ngunit bago kami makalakad palayo, may narinig kaming sumigaw sa gilid ng kalsada. Malakas ang pag-ubo at parang naghahabol ng hininga. Naramdaman ko rin parang tumigil ang pagkalikot sa tiyan ko. Pero naghahabol pa rin ako ng hininga. Paglingon namin, si Tomas lang pala. Parang isang milagro na nakatayo pa si Tomas. Pero hindi siya nakatayo dahil malakas siya. Kundi nakatayo dahil inahawak-hawakan niya ang mga puno. Pilit inaahon ang sarili mula sa lupa na parang gustong higupin ang binti niya. Nakita kong may dugo sa bibig niya. Putik sa dibdib. Nangangatog ang binti niya at halos matumba siya sa kinatatayuan niya dahil sa takot. Dolores, hindi sila tapos. Hindi pa nila nakukuha ang gusto nila. Tomas, anong ginawa mo? Sinabihan na kitang wag mong ibenta ang lupa. Pero sinuway mo lahat. Ngayon, pati batang walang kamalay-balay ang kinuha mo. Hindi ko sinasadya. Akala ko alay lang ang kapalit. Hindi ko alam na iba pa pala at masahol pa kaysa sa inaasahan ko hinihingi nila. Kung marunong ka lang kasing umako ng kasalanan mo, na ang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng malas ang lupang yan ay dahil sa kagagawan mo, hindi na dapat aabot pa sa puntong ito. Kung maayos kang humingi sa kanila ng tawad at hindi ka nagpakain dyan sa lintik na pride mo, sana hindi mo napatay ang mga taong yun at inilibing sa lupa na yon. Akala ko pagkatapos makuha ng pamilya ni Felipe, matatapos ka na rin sa kasakiman mo. Pero hindi. Wala kang kadala-dala. Talaga ipinilit mo pa ang bagay na hindi dapat. At ang mas malala, naghanap ka pa talaga ng panibagong biktima mo. Sol! Aling Dolores! Aling Dolores! May pumupulupot sa binti niya! Tara na, umalis na tayo rito. Pero, Aling Dolores,
Wala na tayong magagawa pa dyan, Sol. Hindi natin dapat saluhin ang problemang una pa lamang ay si Tomas na ang gumawa at nagsimula. Kailangan maabutan natin si Father Benito. Lalamunin siya ng lupa, Aling Dolores! Hindi lupa ang kumukuha sa kanya, Iha. Takbo! Sol, takbo! Tulungan niyo ako! Sa ilalim ng binti ni Tomas may lumitaw na bagay. Hindi kamay, hindi paa, hindi ugat, hindi hayop, kundi isang mukha. Mukhang bata, mukhang sanggol, mukhang nagugutom, at may kambal na mata. Wala na akong oras para magdesisyon. Tumakbo kaming dalawa ni Aling Dolores papunta sa lumang kumbento kung nasaan si Father Benito. Pero habang tumatakbo kami, lalo lumalaki ang laman ng tiyan ko. Lalo itong kumikislot at para bang may dalawang tibok na nakakonekta sa lupa. Hindi ko alam kung tumatakbo pa ba kami papalayo sa panganib o papalapit sa kapanganakan ko na hindi pa dapat mangyari. Pagpunta namin kay Father Benito, binigyan niya kami ng isang hindi ordinaryong holy water. Nasabi niya sa amin na matagal na niyang gustong ibigay yun sa amin dahil hindi yun basta-bastang holy water. May halo yun ng pinigang sampagita at pinamisahan. Pero bago pa man kami makabalik ulit sa lupa namin, naramdaman ko ulit ang parang may kumikirot sa tiyan ko. Muli ako napasigaw dahil sa sakit, kaya inalalayan ako ni Aling Dolores. Bumalik na tayo, Sol. Kailangan nang matapos ang paghihirap ninyo ni Renzo. Pati na rin ang baryong ito. Hindi na yata ako makakaabot, Aling Dolores. Nandito ako, Iha. Hindi kita pababayaan. Halika na. Dito na lang po ako, Aling Dolores. Aray. Parang may napupunit na po sa baba ko. Akong bahala sa'yo. Hindi maganda kung maiiwan ka rito. Baka hindi umepekto ang dasal kung iiwanan lang kita rito. Sa mga oras na yon, nablangko na yung isip ko. Wala nang ibang pumapasok sa isipan ko kundi ang pagdarasal na sana matapos na ang lahat ng to. Hindi ko na rin kasi alam kung hanggang saan ko pa kayang tiisin ang pananakit ng tiyan ko. Natatakot ako na baka bigla na lang akong bumagsak sa lupa. Pagdating namin sa lupa namin ay naabutan namin si Renzo na pinuputol ang mga itinanim naming may malalaki ng bunga. Nagpaiwan na ako sa gilid at humawak sa haligi ng kubo. Kaya si Aling Dolores na ang lumapit kay Renzo para ibigay ang holy water. Renzo, walang magagawa yung pagtatabas mo ng tanim dahil mas lalo lang silang magugutom at mauuhaw. Ito, kunin mo tong holy water. Nakuha namin to sa chapel. Binigay po ba ito ni Father Benito? Sinabi niya sa amin ni Sol na matutulungan tayo ng holy water na yan. At nung nakaraan pa sana niya gustong ibigay sa inyo yan ni Sol. Kaya Renzo, makinig ka ng mabuti. Hindi basta-bastang banal na tubig ang hawak mo. Pinagawa yan ni Father Benito noong unang lumitaw ang Tagalamon dito sa baryo. Ang tubig na yan, may halo yung pinigang sampagita para sa kalinisan ng hangarin at mayroon ding pinamisang langis para sa liwanag ng kaluluwa. Pinagsama-sama niya yan para maging isang sandata. Hindi apoy na sinusunog kundi apoy na nagtataboy sa mga masasamang nilalang. Apoy? Pero tubig to, Aling Dolores. Oo, iho. Dahil hindi lahat ng apoy ay kailangan ng init. May apoy na pangkaligtasan. Apoy na mula sa dasal. Kapag ibinuhos mo ito sa lupa, lalabas ang liwanag na hindi kayang lapitan ng mga nilalang na yon. Para silang sinusunog ng sarili nilang kasalanan. Hindi sila matutupok sa apoy, pero matitinag sila at mapipilitang umatras. Ito lang ang may kakayanang putulin ang ugnayan nila kay Sol at sa bata. Kaya kailangan mong gamitin yan ngayon habang may lakas ka pa. Kung ganun, ito na lang ang tanging paraan. Oo, Renzo. Yan ang huling apoy ng kaligtasan para sa pamilyang ito. Kaya kung mababasag yan, kung maibubuhos mo ng mali, kung mauhaw ng lupa bago mo pa maabot ang ugat ng sumpa, wala na tayong magagawa pa. Kaya mo ba, iho? Kakayanin ko. Para kay Sol. Para sa anak namin. Sige na, bilisan mo na bago pa sila tuluyang makabawi. Walang oras para magdalawang isip, Madam Venus. Naramdaman ni Renzo ang bigat ng mundo sa balikat niya. At sa isang iglap,
Hinawakan niya ang lata ng gasolina, sinaboy sa lupa, sabay halong holy water mula sa bote ni Father Benito. Ang halimaw sa ilalim ng lupa. Ang mga tanim na may mata at ngipin parang umiiyak at humihiyaw. Sol! Tumayo ka dyan sa gilid. Kailangan natin tapusin to. Para sa atin. Para sa lahat. Mahal, hindi na ako halos makagalaw. Ako nang bahalang umalalay kay Sol Renzo. Sige na, gawin mo na ang nararapat. Matatapos din to, Sol. Makakalaya rin tayo. Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Aling Dolores. Renzo! Kumapit ka lang, Sol. Matatapos rin ang lahat. Napatitig ako sa mukha ni Renzo at nakita ang takot dito. Pero ramdam ko rin ang tapang niya. Sa bawat patak ng gasolina at holy water, parang nagliliyab ang lupa. Ang mga halaman, mga ugat, mga ngipin, lahat ay umiikot, sumusukol. Pero halos walang kakayahan labanan ng apoy at banal na tubig. Huwag niyo ito gawin! Pasensya ka na, Tomas. Pero hindi na kami makapapayag na meron ka pang ibang tao mabibiktima sa kasakiman mo. Ang ingay nila! Naririndi na ako. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na. Tama na! Pero wala nang nagawa si Tomas nang tuluyan ang sumabog ang lupa dahil sa apoy. Ang ugat at mga mata ng aswang na kumikilos sa dilim ay unti-unting naglaho at sinunog ng holy fire na si Renzo mismo ang nagpasimula. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang mga naiwang tanim na parang umiiyak. At si Tomas, nahulog sa lupa, nanginginig, nanlalamig at wala ng kalaban-laban. Mahal, ang anak natin. Ang anak natin. Alam ko, ma. Alam ko. Kailangan nating matapos to, ha? Para sa'yo. Para sa akin. Para sa pamilya natin. Sa gitna ng apoy, naramdaman ko ang init, pati ang sumpang bumabalik sa lupa. At sa huling sandali ay parang may tumigil para sa paghihiganti. Tahimik. Malamig. Kinabukasan nakatayo na lamang kami sa tabing bundok ni Renzo, kung saan ang buong bukid ay puno ng abo at usok. Tanging mga sanga at abo ang natira. Si Father Benito ay naglakad sa harap namin. May rosaryo sa kamay at nagdarasal ng tahimik. Nandun din si Ka Felipe na seryoso lang nakatingin sa amin. Si Renzo ay nakaupo sa gilid, pawis ang muka, dugong natuyo sa balat. Ngunit ramdam ko ang ginhawa sa kanyang dibdib. Tumigil siya at tumingin sa abo. Parang may unti-unting katahimikan. Isang pakiramdam na tapos na. Ang lupang ito, napuno na kasamaan at tugo. Ngayon, malinis na sa tulong ng banal na apoy. Magdasal tayo para sa kaluluwa ng mga nawala at sa sanggol na hindi na muling bubuo ng sumpa. Salamat po, Father. Salamat po, Father. Thank you, Father. Wala na ba talaga, mahal? Tapos na ba talaga tong problema natin? Oo, mahal. Hindi na rin siguro sila makakabalik ulit dahil nabigyang hostisya na rin ng mga kaluluwa nila. Habang pinagmamasdan ni Renzo ang abo, nakita ko ang liwanag ng umaga at naramdaman namin ang isang bagong simula. Pero sa ilalim ng abo, nakita kong may maliliit na tanim na may ngipin. Isang paalala na kahit natapos na ang sumpa, ay may bakas na natira. Isang babala at isang maliit na pangitain. Para bang huminto ang oras. Walang sigaw, walang hagulgol mula sa ilalim ng lupa. Ang tanging narinig ay ang mga kuliglig sa palibot. Ang dahan-dahang hangin sa damuhan. Wala kaming pisikal na kalaban sa paligid, ngunit ramdam namin ang bigat ng mga nagdaang gabi. Mga alaala ng sumpa, ng takot, ng pagkatalo at sakripisyo. Tumigil kami sa pagtayo, tumingin sa isa't isa. Si Sol umiiyak, hinawakan ng kamay ni Renzo.
Si Renzo nanginginig ngunit may ngiti. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa bagong simula. Ngunit sa ilalim ng abo at ng lumang lupa, may maliit na tanim na may ngipin. Parang nakangiti. Parang nagbabantay. Parang may huling babala. At doon sa katahimikan, alam namin na kahit natapos na ang kasamaan, ang alaala nito'y mananatili sa amin, sa lupa, at sa bawat hininga ng hangin sa buhol. Bumalik na tayo sa inyo, Sol. Handa ka na bang harapin ulit sina mama? Yun naman yung dapat na matagal na natin ginawa bago mangyari yung lahat ng to, diba? Siguro, pinaintindi lang sa atin yung karanasan nating to na kung meron mang totoong makakabuti para sa atin, ayun yung sundin at respetuhin natin yung nakakatanda sa atin. Nakakalungkot lang, mahal. Dahil baka kapag hinanap na sa atin yung anak natin, wala na tayong masagot. Dahil sa puntong to, talagang wala na siya sa atin eh. Natatakot din ako sa mga sasabihin nila. Pero siguro wala na ring mas nakakatakot kaysa sa mga pinagdaanan natin. Kaya kung ano man yung matatanggap kong salita sa kanila, buong puso kong tatanggapin yun. At gagamitin ko na ring motibasyon para mas maging mabuting tao kaysa sa kung ano ako noon. Nagbago ka na talaga, mahal. Salamat din, ha? Dahil ginawa mo to. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Huwag kang mag-alala. Dahil nandito naman ako sa tabi mo eh. Sasamahan kita sa laban na to. Salamat, mahal. Mukhang nakabuo na talaga kayo ng desisyon na. Bisitahin niyo rin kami kung magkakaroon kayo ng oras, ha? Susubukan po namin, Aling Dolores. Maraming salamat po sa inyo, ha? Dahil sa kahit sandaling panahon lang, naging mabuting tao talaga kayo sa amin. Ang dami kong natutunan sa lahat ng pinagsamahan natin dito sa baryo. Kaya Aling Dolores, maraming salamat. Lagi lang kayong mag-iingat. Nagpaalam na rin kami kina Ka Felipe, Kapitan Gorio at Father Benito. Isa rin sila sa mga taong malaki ang pasasalamat namin, Madam Venus. Siguro kung wala silang mga matatanda para gabayan kami, baka talagang wala nang naging direksyon ng buhay namin dito sa baryo ni Renzo. Kaya tatanawin ko talaga ang malaking utang na loob namin sa existence nila sa buhay namin. Hindi na rin naman kami nagtagal ni Renzo at umalis na rin sa lugar na yon para bumalik sa Maynila. Aaminin ko na noong mga panahong yon, na-miss ko rin ang simoy ng hangin ng syudad. Pati na rin yung ingay ng mga sasakyan. Pero doon ko rin nakita na malaki ang pagkakaiba ng probinsya at syudad. At kung papapiliin lang ako, mas gugustuhin kong bumalik sa probinsya. Nung hinarap namin ulit ang mga magulang ko, Madam Venus, halos pinaulanan nila kami ng masasakit na salita. Pero hindi rin nila maitago yung pinaghalong saya at lungkot dahil nakita na raw nila kami at nagkusa pa kaming umuwi sa bahay. Nagkahingian kami ng tawad. At kahit nung una yung malaking effort talaga ang ginawa ni Renzo para makuha ulit ang tiwala ng mga magulang ko, nagtiyaga pa rin siya. At doon yung mas lalong pinatunayan sa akin kung gaano niya ako kamahal at kung hanggang saan niya ako kayang ipaglaban. Kaya sobrang sapat na sa akin noon. Ilang taon din ay kinasal kami ni Renzo at muli kaming biniyayaan ng magiging anak. Kaya naging sobrang maingat na kaming dalawa at nangako sa isa't isa na iiwanan na ang mga bad habit at walang ibang susundin kundi ang mga advice sa amin ng mga nakatatanda. Dahil noong mga panahong yon, lahat naman ay ginawa lang nila para sa ikabubuti namin ni Renzo. At dito na po nagtapos ang kwento namin ni Renzo, Madam Venus. Maraming salamat po sa pakikinig at sana'y may natutunan po kayo. What a love story. Sandali lang mga listeners para kasing naubusan ako ng sasabihin. So first ang kwentong yon ay galing sa ating sender na si Sol na ibinahagi ang buhay nila ng kanyang nobyo at ngayon ay asawa na si Renzo. Hindi ko maitatanggi na humanga ako sa kanila, lalo na't sa huli, na-realize rin nila kung ano ba talaga ang mas tamang gawin para mas maging guided sila sa mga desisyong gagawin nila. Inaamin ko nung una, medyo napapailing pa ako habang binabasa tong kwento nila. Pero syempre, binigyan ko pa rin ang benefit of the doubt
Dahil sigurado naman akong sa pinagdadaanan nila yun, meron silang matututunan, di ba? At hindi naman tayo nagkamali. Dahil pareho silang nakahanap ng paraan para i-honor ang mga pamilya nila. At yun ang pinakamahalaga. Kayo ba, mga listeners, anong masasabi ninyo sa pinagdaanan ni na Sol at Renzo? Nakaka-relate ba kayo sa kanila? O meron ba kayong payo na sa tingin nyo'y mas makabubuti ring sundin ng mga kabataan ngayon para magamit din nila tungo sa mas magandang kinabukasan? Comment nyo nga at babasahin natin. Maraming salamat sa pakikinig.